mensahe ang kailangan marinig ng mga Capricorn? Sa loob ng 2 weeks na to, pwedeng nangyayari na to o mangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo, itong magiging reading, di ba para sa someone na malapit sa inyo o sa someone na kakilala niyo mismo. Baka may lumabas na gender mamaya, gawin niyo na lang energy. Masculine at feminine energy. Pwede rin naman na huwag niyo napansinin yung gender. Hindi ko masasabi kung anong magiging reading, kung positive ba o negative. Depende sa kung anong mapipick up kong energy. Walang masama kung papanorin ang sun, moon, at rising sign, kasi baka rin man sa mga yan ay mag-resonate na sa sitwasyon nyo. Bakit nasunog to? Naging black. Hindi ko lang napansin to. O anino ba to? Parang ang itim ng upuan. So, dalawa yung tao. Gawin ko na ng energy silang lahat dahil masyadong komplikado. Kung isa-isahin ko pa sila. Okay? Ano meron dito? Ito single to. Ay, wala pala tayong tao. Ang dating sa akin, may someone na maiinis. Single siguro to. Malamang single to. Makaka-encounter siya ng someone. Okay? May darating sa buhay niya. Ngayon, may marireveal sa kanya o marirealize niya mismo na yung taong to na darating o dumating na sa iba sa inyo, hindi pala siya yung someone na akala nyo ay siya. Okay? Parang nalin lang kayo dito. Kumbaga, ma-realize ng iba sa inyo na tong taong to ay hindi mapagkakatiwalaan in a way na prone siya sa deceit o hindi siya tumutupad sa usapan, ganyan. Doon napapasok yung kawalan ng tiwala sa taong to. Nawala yung respect ba? So, may someone na mawawalan ng respect sa someone na darating sa buhay niya o dumating nga. So, ang tatama nito single. Regardless kung babae o lalaki. Ano siya friend o nandiligaw. May spark sana, kaya lang na-turn off. May na-turn off. Okay? Ganun yung scenario. Ibang scenario naman. Tingnan natin. Ano pa masasabi dito? Minsan nagdurugtong yung kwento. Pero madalas hindi. Sasabihin ko naman kung nagdugtong. Kung dito umama sa inyo yung eksena, edi baka doon sa kakilala nyo. O sa idol. Na mababalitaan nyo na lang na ganito yung nangyayari sa buhay nila kung di man tumama sa inyo.
Ano 'to? Eto may tao tayo, pero isa lang siya. So, eto may description ako. Yung tao dito lalaki, puwedeng person niyo 'to o kayo mismo, basta yung description ganito o kakilala, ha? Ganito yung description niya, may jowa siya, pero di sila kasal. Puwede rin nagli-live-in pero di nga kasal, wala rin silang anak. Ano 'to, bakit may page of wands dito? May gusto siyang mangyari. Mhm, ito. Ano kaya yun? Gusto niya mangyari dito. Parang gusto niya mag-adventure, mag-try ng something new, o mag-explore o mag-discover ng magpapa-curious sa kanya. At puno siya ng energy dito. Ano yun? May justice tayo. Gusto niya bang malaman ng katotohanan? May drive siyang hanapin ng katotohanan? O ano ba tong justice natin? Paano natin i-eksena yan? O may gusto siyang ituwid. Pwede rin, di ba? Kung dati wala siyang energy na mag-confess, pwede rin. Kakaroon siya ng lakas ng loob mag-confess ng katotohanan o ituwid ang pagkakamali. Kasi desire to o action. So sabihin natin naging immature tong taong to in the past o sa present. Okay? Na para bang sa future, kakaroon siya ng clarity para na-explain na tong strength natin. Kakaroon siya ng clarity na maging matapang at ayusin ang buhay niya. O maging matapang na i-face ang problem. O maging matapang na mag-change. Ano ba? Yun lang. Yun lang naisip ko. Maging matapang harapin ng kinatatakutan, pwede. Ayun. Ibang senaryo ulit. Ano masasabi nito? Ano yun? Maraming pwedeng case. Homesick. Maho-homesick kung sino man yung nasa malayo. Whether kayo yung nasa malayo, nasa abroad, o nag-travel for some reason. Baka kayo yung homesick o someone na malapit sa inyo ay mamimiss kayo. Okay? Lalo na kung family member yung nasa malayo. Na yun nga, magsasabi yung tao na, miss na kita, gano'n. Miss ko tong ganitong ginagawa natin dati. Parang magiging somewhat nostalgic. Pero again, family member, o roommate, dating roommate, pwede rin, current roommate, o dating roommate, o kapitbahay. O family member kadugo, pwede rin.
Hmm, ano pa ba? Halimbawa may nakaaway yung iba sa inyo, probably nagre-regret na siya nowadays. Hmm, arrival. Arrival? So, sabihin natin may someone na nasa malayo ay bibisita sa bahay. Whether kayo yung napalayo o may someone na napalayo ay magbabakasyon. Mukha na tong bakasyon. O uuwi sa hometown. Hmm. O uuwi sa bahay. Ganun eh. Ito na kasi yung ano eh. Parang traveling. Papunta sa bahay. O baka ito yung hinihintay ng iba sa inyo na dream. Mukha na siyang dream come true. Ito, ano, comfort na to. Darating yung wini-wish ng iba sa inyo na magbe-bring ng comfort, relaxation. Anyways, ang haba. Ang haba na nun. Pumunta na nga tayo sa susunod. At limited lang ang time ko. Esperanza pala yun. Kala ko Esperanza. Esperanza. Sacerdote yun eh. May pag-asa pa. Ang anything na may kinalaman sa legal matters na karoon ng conflict. So, then papasok yung marriage, tax, legal matters, contract na nagulo o karoon ng breach of contract. Ayos pa dito dahil dito nga Esperanza. May kinalaman sa hope. Ano pa ba ito? O sabihin natin case na to. Karoon ng filing ng case o litigation. Sabihin natin nangyayari na to, hearing na, may hearing na o mangyayari pa lang. Na parang papabor sa inyo yung verdict. So again, may litigation o magpa-file ng case o hinihintay na yung verdict. So again, papanig sa inyo ang kapalaran. Depende nga, case-to-case basis. Alam ba, love result? Ay, ito pala yung love result. Na hinihintay sa, hindi pala, iba pala to. Pwede rin naman, may hope. Sabihin natin nagkasakit, di ba, nagpa-check up. Ininuman naman ng gamot, sinunod naman ang payo ng doktor. Malaki ang chance na gagaling pa. Okay? Hindi man literally maging normal ulit tulad ng dati. At least may improvement, di ba? Yan ang dating. Depende sa kung anong case na meron ng iba sa inyo na may kinalaman sa health. Basta may improvement o recovery na maaaring mangyari.
Sabihin natin may someone na naging cold sa inyo o ginost kayo. Depende. Ginisnab kayo, naging cold, ginost, hindi na nagparamdam, hindi na kayo pinontact, karoon ng misunderstanding, may hope pa. Okay? Don't worry. May chance pa. Na maayos to? Ano pa ba to? Wala nang maisip eh. Pumunta na nga tayo dito. Sa huling deck. Kung masasabi nito. Kunin nyo lang yung info na sa tingin nyo ay fit sa sitwasyon nyo. General advice na to sa loob ng 2 weeks. Stay optimistic. Your dreams are coming true. Don't quit right before the miracle occurs. Make a decision. Feeling stuck or indecisive? Listen to your intuition and make a decision. Ang huli, positive energy. Surround yourself with positive people and situations and avoid negativity. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye for now.